Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. At ibinibigay sa atin ng unang pagbasa at ng mabuting balita ang dalawang balo. Ibinibigay sa atin ang dalawang ito bilang halimbawa kung paano tayong magbibigay. Tanong ko sa inyo, paano ka bang magbigay? Tandaan, ang tunay na nagbibigay, una, walang kondisyon. Dapat hindi ka namimili ng tutulungan mo. Kasi madaling magbigay sa mga kapamilya mo. Madaling tulungan ang mga kamag-anak at mga kaibigan mo. Pero madali bang magbigay sa kaaway mo? Pag lumapit sa iyo humingi ng tulong, tutulungan mo ba yung mga taong nakasamaan mo ng loob? Yung mga nang chismis sa iyo? Yung nanira sa iyo? Yung nang backfight sa iyo? Tutulungan mo ba? Dapat ang pagbibigay natin hindi namimili. Lalaki man yan o babae, matanda man yan o bata. Lahat dapat tinutulungan kapag humihingi ng tulong. Ikalawa, ang tunay na nagbibigay hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ang tunay na nagbibigay hindi na naghihintay kung papasalamatan ba siya o hindi. Ang tunay na nagbibigay, hindi naghihintay kung magbabalik ba o tatanaw ba ng utang na loob yung tinulungan niya o hindi. Ang mahalaga sa tunay na nagbibigay, nakatulong siya, nakapagbigay siya, nakapagbahagi siya. Magbigay man o tumanaw man ng utang na loob yung tinulungan niya o hindi, magpasalamat man ang taong tinulungan niya o hindi, ang mahalaga sa kanya, tumulong siya. Hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pangatlo, ang tunay na nagbibigay, hindi ipinagmamalaki, hindi binobroadcast, hindi ipinagmamayabang ang mga naibigay niya at naitulong. Madaling magbigay kapag may picture. Madaling magbigay kapag ipopost mo. At lalo tigit, madaling magbigay at tumulong kapag may patarpulin. Don't get me wrong, ha? Di ko po kilala kung meron po bang tumatakbo dito o hindi. Pero tandaan nyo ito para sa mga tumatakbo. Mas ma-appreciate ng mga tao kung yung tarpaulin, maliit yung picture mo tsaka yung pangalan. Di ba nang daming nababash nung nanalo si Carlos Yulo? Congratulations, Carlos Yulo. Tapos malaki pa yung picture kaysa kay Carlos Yulo. Siya ba yung nanalo sa Olympics? Diba hindi naman? Kaya nga, dapat mas malaki yung proyekto. Mas nakikita yung budget, yung details, yung info, yung pagbati, kaysa sa mukha at pangalan. Para sa inyo tong mga tumatakbo, mas maa-appreciate, mas magtitiwala sa inyo ang mga tao. Kung hindi epal, yung mas malaki pa yung mukha at pangalan kaysa sa pagbati at proyekto. Believe me, maniwala kayo sa akin. Kasi ang tunay na nagbibigay, hindi naman kailangang ipangalanda ka at ipagmayabang yung mga naitutulong at naibibigay. At sa huli, ito yung focus ng ating pagninilay. Ang tunay na nagbibigay, nasasaktan. Ang bawat nagbibigay, masakit. Bakit?
Kasi bahagi ng meron ka ang ibinibigay mo. Kaya nga, di ba, bahagi, nawawalan ka, nauubusan ka, yung bahagi na meron ka, ay ibinibigay mo at ibinabahagi mo sa iba. Natatandaan niyo ba yung pagpapakain sa 5,000? Ilan ang tinapay na meron sila? Ilan? 5. At anong ginawa para magkasya? Hinati, pinagpira-piraso. Kung hindi hinati, kakasya ba yung 5 piraso sa 5,000? Bukod pa sa babae at bata? Hindi. Kinakailangang hatiin, kinakailangang pagpira-pirasuhin para maibahagi, para magkasya. At ano nangyari? Sobra-sobra pa. Ganon din sa pagbibigay at pagbabahagi. Pinipiraso tayo eh. Hinahati tayo. Kaya masakit. Kasi yung ibinibigay mo, nawawalan ka eh. Nauubusan ka para may meron kang maibigay sa iba. Kaya nga, hinangaan ng Panginoon ng babae sa mabuting balita. Bakit? Kaysa sa mga ibang taong nagbigay. Anong sabi ng Panginoon? Mas kahanga-hanga ang babaeng ito. Bakit? Yung iba, nagbigay nga ng malaki, pero ito'y sobra lang sa kanila eh. Pero itong babaeng ito, itong balong ito, ibinigay niya ang lahat ng meron siya. Alam niyo, sa kultura ng mga Hudyo, sa panahon ng Panginoon, ang babae nakaasa lang sa lalaki. Totoo yun. Kaya nga, di ba, walang bilang ang babae. Ang babae nasa bahay, nagluluto, naglilinis, inaalagaan yung anak, inaasikaso ang asawa. Ang lalaki ang nagtatrabaho. Ngayon, paano kung namatay ang lalaki? Paano na ang babae? Paano na ang anak? Wala. Kaya nga karaniwan sa panahon ng Panginoon, kapag ang babaeng balo, karaniwan sila'y namamalimos. Karaniwan sila'y tinutulungan ng marami. Kasi nga walang-wala. Pero anong ginawa ng balong ito? Walang-wala na siya. Dukhang-dukha na siya. Uulitin ko yung sinabi sa gospel, ha? Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kinakailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ito na lang yung meron siya eh. Pero ibinigay pa niya rin ang lahat ng meron siya sa Panginoon. Alam nyo, ito na naman ako ha. Alam nyo na to, nasabi ko na to sa inyo eh. Yung classic na halimbawa, sa panahon ng bagyo, relief. Maraming tumutulong. Maganda yon. Maraming nagbibigay. Maganda yon. Ang tanong, talaga bang nagbigay? O nagbawas ng basura? Para makaluwag-luwag sa bahay. Bakit? Ano ang karaniwang binibigay? Yung mga hindi na ginagamit. Kaya nga karaniwan, palaging memes, pag panahon ng bagyo at mayroong relief, isusuot ng mga tao yung relief ng mga damit. At anong itsura ng mga tao? Yung lalaki naka-gown, yung babae nakapanghiga na. Yung nakapanghiga, nakapilipin yan eh. No? Pwede na silang magsagala. Kasi puro mga hindi na ginagamit na gown. Bakit? Ito'y sobra na eh. Ito'y basura. Sino pang nakinabang? Yung nagbigay, bakit? Lumuwag yung bahay nila eh. Kasi dinispose na yung mga nakatambak na lang. Ito'y sobra lang eh. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na nagbibigay, masakit. Hindi lang yung sobra. Hindi lang yung tira. Ibinibigay niya ang kanyang buong sarili. Kaya huwag kayong matakot na maubusan. Huwag kayong matakot na mawalan.
Kasi hindi hahayaan ng Diyos na mawalan ang mga taong marunong magbigay. Narinig niyo ba yung unang pagbasa? Napakaganda ng unang pagbasa natin. Narinig niyo po ba? Ito'y tungkol din sa balo. Humingi si Elias ng tubig. Sumunod ng babae. Pero sabi, teka lang. Bigyan mo na rin ako ng makakain. At anong sabi ng babae? Wala na po. Paubos na po yung harina. Kaunting-kaunti na lamang po yung langis. Pero pinilit pa rin ni Elias. Sige na, bigyan mo ako ng tubig, bigyan mo ako ng tinapay. Pagluto mo, ako ng tinapay. Sumunod yung babae. Walang-wala na, dukhang-dukha na, mauubos na. Iniisip, paano na kami bukas? Paano kami sa susunod na araw? Mamamatay kami sa gutom. Kapag ibinigay pa namin kay Elias ang meron kami. Pero sumunod siya, kahit mawawalan na siya. At ano nangyari? Nung kumain sila, simula noon, hindi na ubos ang harina. Simula noon, hindi natuyo ang langis. Tandaan ninyo, kung generous ka, mas generous ang Diyos. Hindi ka hahayaang mawalan, hindi ka hahayaang maubusan ng Diyos. At kailanman walang kawawa na taong mapagbigay. Ibabalik yan ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Natatandaan niyo yung sinabi ko noong nakaraang linggo, ang krus ay simbolo ng pagmamahal, kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya magmahal tayo ng buo, hindi kalahati, hindi 1/4. Pero ang krus din na ito ay magandang halimbawa, magandang simbolo ng pagbibigay. Kasi hindi lang niya binigay kung anong tira-tira niya. Hindi lang niya ibinigay kung anong sobra sa kanya. Ibinigay ng Diyos ang buong-buo niyang sarili. Inialay niya ang kaniyang sariling buhay para maligtas tayo, para maipadama sa atin kung gaano tayo kamahal niya. At ganun din tayo. Oo, masakit magbigay. Give until it hurts. Pero sa pagbibigay mo, kapag nasanay kang nagbibigay, darating yung panahon na hindi ka naaaray, na hindi ka na masasaktan. Katulad ng halimbawa ng Diyos na nagbibigay ng kanyang sarili hanggang sa punto na hindi na siya saktan dahil na ipapadama niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Yes? Give until it hurts. Pero darating yung panahon na mawawala yung sakit. Give until it hurts no more. Hindi ka hahayaan ng Diyos na mawalan. Hindi ka hahayaan ng Diyos na maubusan. Mas generous ang Diyos. Huwag kang maging madamot. Dahil ang lahat ng meron ka ay galing lang din sa Diyos. Amen.